May ASD si Kara. Kaya kahit nadalaga na siya sa panahong nangyari to, asal bata pa rin siya. Pero nakaka-function naman siya ng maayos. Magaling siya magluto, artistic, halimaw sa math, at si Kara ang pinakamalambing na taong kilala namin. Kaya hindi kami papayag na magpipinsan na hindi siya makabalik. Sabay-sabay kaming napamura nila Ate Kayla nang malaman namin na wala yung mga pusa sa bahay dahil kinuha ng mga taga-center. Kakapunin daw kasi sila. Lahat ng pusa sa buong barangay, alaga man o gala, kinuha nila. At sa isang araw parawang balik. Nagtaka na kami nun. Kasi bakit? Tsaka ang tanong ko nun kila Ate Kayla, paano nilang nahuli pati yung mga pusang gala? Naisip na namin noon na may hindi tama. Kaya nagpaiwan kami ni Ate Kayla sa bahay habang yung iba naghahanap sa iba't ibang lugar. Halos lahat din ng kabarangay nila Lolo tumulong sa paghahanap. Maliban sa isa, si Mang Samson. Akala niya siguro walang tao sa bahay ni Lolo, kaya tuloy-tuloy siyang pumasok sa loob ng bakuran at nagtungo agad sa likod bahay. Naisipan na naming lumabas ni ate nang makita siyang nakatulala lang sa harapan ng imbakan ng mga panggatong. Kinompronta siya ni Ate Kayla. Pinipigilan ko nga nun si ate kasi baka isipin ni Mang Samson na baliw siya. Kaya lang hindi yun ang nangyari. May alam si Mang Samson tungkol sa portal. Sinadya nilang kunin lahat ng mga pusa dito. Ang mga pusa lang ang nag-iisang dahilan kung bakit hindi sila makatawid sa dimensyon natin. Sabi ni Mang Samson na napansin kong nanginginig ang mga kamay habang nagsisindi ng yosi. Kung wala ang mga pusa, makakalabas na sila. Umalis na kayo dito. Sabi niya ulit saka siya nagmamadaling umalis na. Pagkaalis niya, hindi kami mapakali ni Ate Kayla. Tingin kami ng tingin sa oras. 8:00 na ng umaga. May 2 oras sa 34 na minuto na lang kami. Hindi namin alam kung paano sasabihin kila Lolo. Kung paniniwalaan ba nila kami. Tapos pareho kaming nainis sa mga sarili. Kung bakit kasi hindi namin kwento sa kanila yung nakita namin noong mga bata pa kami. Malay ba namin kung naniwala sila, 'di ba? Siguro hindi makukuha si Kara. Hindi sana kami problemado ngayon. Hanggang sa naiyak na lang kaming dalawa. Tapos may narinig kami. Halos madapa kami sa pagmamadaling lumabas. Para kaming nabunutan ng tinik nung makita yung dalawa sa 7 pusa ni Uncle James. Nilapitan namin sila at dun namin nakita yung mga sugat nila. Pareho silang may butas sa gilid ng leeg na singlaki ng benching ko. Pumasok ako ulit sa loob ng bahay at hinanap yung first aid kit ni Lolo. Saka kinuha ko na rin yung wall clock. 10:29 na. Hindi katulad dati na mailap sila sa amin. Sa mga oras na yun, hinayaan nilang mahawakan namin sila. Mabilisang nilapatan ni Ate Kayla ng gasa ang mga sugat nila. Tapos pagkadikit ng tape, parang tinutulak na nila kami palayo sa kanila. Palayo sa harap ng imbakan. Makukuha niyo ba si Kara? Buhay pa ba si Kara? Tanong ko sa 2 pusa, pero syempre hindi sila sumagot. Pagpatak ng 10:34, sabay silang tumalon sa hangin at nawala. Mahigpit kaming naghawak kamay ni Ate Kayla. Ganoon na naman, sobrang tahimik na naman ang buong paligid. Pero bigla na lang may bumundol sa akin. Paglingon ko, si Uncle James, nanlalaki ang mga mata niya. Saan? Bert, saan napunta si Moshi at Uwishi?
Mangha niyang tanong. Nang bumalik na ang ingay sa paligid, inaya namin sa loob ng bahay si Uncle James at kwinento sa kanya lahat, mula umpisa. Ang dami kong naging alagang aso. Kalahati sa kanila nawala. Akala ko pinulutan ng mga tarantado. Putang inang yan. Sabi ni Uncle pagkatapos naming magkwento. Pero maililigtas naman siguro nila Moshi si Kara, di ba? Di ba? Tsaka masamang damo sila Moshi. Makakabalik sila kasama si Kara. Kayang-kaya nila yun. Basta kaya nila yun. Ang nagawa na lang namin ni Ate Kyla, hawakan si Uncle sa kamay. Kasi katulad niya, yun ang gusto naming mangyari. Naligtas si Kyla at ang dalawang pusa.